Hello po, today kukuwento ko po yung buhay may biyenan. Ang buhay may biyenan ay hindi po madali, lalo na dito sa Korea. Ang buhay may biyenan, kung alam nyo, masasuggest ko lang po sa inyo, kung alam ninyo na ah, mag-aasawa talaga kayo ng Korean, maganda, bago kayo makarating dito ay marunong kayong mag-Korean kahit mga basic lang. Ako kasi, nung dumating ako dito, wala akong alam. Ang alam ko lang ay, annyeonghaseyo, ganun lang, pag-greet lang sa kanila. Yung mga nakita ko yung kapatid niya, tas biyanan ko. Yung biyanan ko nun, ang biyanan ko hindi siya marunong mag-English, kaya nahirapan talaga ako. Kasi kung nung umpisa, syempre sasabihin niya, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Hindi ko maintindihan anong ibig niyang sabihin, hindi ko magets yung iba niyang sinasabi. Minsan na lang yung parang nahula ko na lang kung ano yung sinasabi niya. Ang nangyari noon, dumating kasi ako dito ay buntis na ako ng magsi 7 months na yung tiyan ko. Magsi 7 months na yung tiyan ko noon, alam ko 7 months na. Tapos ang nangyari noon, syempre pagising ko noon ng umaga, ang ano nun, yung parang gusto mo, syempre gusto mong kumilos dahil gusto mong tumulong, parang pakita, ano ka ba, hindi yung parang upo-upo ka muna, yung parang alam mo ng mga Pinay, ganyan tayo, parang pa-impress. Ginawa ko noon, naglinis-linis ako, parang inisip ko na lang na parang bahay namin ang lilinisin ko. Una, maganda naman yung ano ng biyenan ko sa akin. Una talaga natakot ako, yung mukha niya kasi mukhang yung mga Korean drama na mga malditang biyenan. Ganun yung ano niya nung una nakita ko, kasi ganun yung buhok, ganun yung buhok, kulot-kulot na ano. Nung nakita ko naman yung ugali niya, akala ko umpisa lang na mabait siya. Pero nung tumatagal, lalo ko siya nakikita na mabait. Pero hindi po ganun yung ang mga Korean. Mostly, ewan ko lang, dahil napansin ko lang sa biyanan ko ay, una, hindi yan yung mga niluluto mo kakainin. Tapos, pangalawa, yung paglilinis mo, hindi yan kaagad yung mga plato. Hindi yan ganun, yung pabayaan ka lang niya. Titignan niya muna siguro kung yung, malinis ka pala sa bahay. Alam niya pala yung mga ganun. Kunyari, palakad-lakad lang siya, pero, nag-o-observe din siya. Ganun. Hindi, nung nakita naman niya ako, lagi ako naglilinis ng bahay. Mukhang okay naman siya talaga. Mukhang okay naman siya sa akin. Sabi ko, okay din naman. Hindi rin ako nahirapan sa atin niya kasi pag dito pumunta yung atin niya, nung hindi ako marunong pa mag-Korean, talagang, marunong talaga siya mag-English kasi nag-aral siya sa Australia. Kaya, hindi rin ako nahirapan sa kanya. Yung kuya naman, tatlo kasi sila magkakapatid, bunso yung asawa ko. Yung kuya naman niya, hindi naman masyadong nagsasalita. Nagsasalita rin pero hindi ganun wala rin tatanong. Hindi naman siya hindi naman siya yan ng magkwento ng kwento. Pag pumunta siya dito. Tapos yung biyanan ko, ang maganda sa may biyanan, marami kang matutunan yung mga pagkain nila. Yung mga pagkain nila, paano gawin yung mga culture, matuturo niya rin sa inyo kung yung sa Korea ganito, yung sa Korea hindi ganito. Pero dapat, kapag tinuturan po kayo ng biyanan nyo, masasabi ko lang ay, kailangan yun ng patience. Kasi minsan naisip na lang natin, pinapakilang ba tayo yung ganito? Minsan, ko na lang kasi sa isip ko yung mga ibang nagawa ko na, tama pala yung sinabi ng biyanan ko. Yung naisip mo na lang pag medyo, yung nangyari na, tapos naman na masasabi sa isip mo na, tama pala siya. Yun, ganun pala yun. Ganun ang masasabi nyo. Yun nga, ang biyanan ko, tinuruan niya ako paano magganyan, maglinis ng mga basahan nila, yung pang sponge ba, yan pinapakulo kasi niya yung mga tuwalya, pinapakulo niya, yung mga kutsara, pag may sipon kayo, mga ubo-ubo, lagi yung pakulo ng tubig. Yung mga pagkain, paano gawin yung mga pagkain. Yun din ang magandang tip, maganda kasama ang biyanan, matututo ka paano maggawa ng mga pagkaing ulam. Tapos, ang din,
Lalo na malaking tulong din nung nanganak ako. Kasi ang ano niya, siya lahat ang gumawa talaga sa akin. Kaya parang thankful din ako, lahat siya na naglaba, nagpapaligo sa anak ko, pinagluluto ako. Yun yung ano ko, kasi nga dahil dumating nga ako dito, ilang buwan na lang nanganak na ako. Yun yung unang ano ko sa kanyang nakita ko. Tapos kahit na puyat-puyat siya, sige, tulong pa rin siya sa akin. Tapos magkasunod pa naman yung dalawang anak ko, maaga akong nabuntis. Magkasunod yan, tapos ang ano nga ng biyanan ko, ng mga ginagawa talaga ba ng mga nanay natin sa Pinas, ganun din ang ginagawa niya sa akin. Mahirap din na minsan may biyanan. Pag magagalaan. Yun din naman ang hindi maganda pag minsan. Pero, totoo naman kasi minsan, 'di ba, yung ako kasi mahilig din ako maggala-gala, ganyan. Mahilig talaga ako maggala. Alam niyo yung mga kaibigan ko. Kahit naman mahilig ako maggala, hindi naman lahat pinupuntahan ko. Minsan dalawa, isa lang lagi kong pinupuntahan, ganyan. Basta makalabas lang. Parang feeling ko yung kailangan siguro nating lumabas para matanggal yung mga stress. Stress sa loob ng bahay, yung mga nangyayari. Para pagbalik, okay na ulit, charge na naman. Tapos yun yung biyanan ko, gusto niya rin yung andyan ng asawa ko, asikasuhin ko daw siya. Tapos, yung magluto daw ako ng mga masustansya para sa mga anak ko, sa asawa ko, yung pag mamili, alam ko daw dapat yung mga mura. Parang, alam mo yung parang bata ka pa lang na tinuturuan ulit. Yun yung ang, parang siguro palagay ko, napansin ko, ganun din talaga, parang sa Pinas din. Pero ang biyanan ko ay sobrang linis sa bahay. Kung malinis ako, sobrang linis naman niya. Kulang na lang yung pakintabi yung sahig. Mga alikabok yan, mga sulok-sulok. Anuhin niya yan, yung mga, kaya pag alam kong andyan siya na, gagawin ko yung mga lagi niyang nililinis yun. Lagi kong lilinisan. Kapag andyan siya, mag-check siya ng kung wala akong ginagawa. Yan, check niya yan. Kaya ang nun, malinis na. Yun ang naano niya sa akin. Tapos kaya magkasundo rin kami ng biyanan ko, kasi yung sa pagdating sa bahay kasi yung malinis, tapos maayos ang pagkalinis, ganun, alam niyo yung ganun, yung hindi yung naglinis ka pero parang bara-bara, ganun. Ako naman, parang feeling ko yung linis ko naman na gustuhan naman ng biyanan ko. Minsan, ang masasabi ko lang po, kapag may biyanan kayo, pag tinuturuan niya kayo, para walang gulo, oo na lang kayo ng oo. Hindi naman sinabi kong lahat, kahit naman mali, gawin yung oo, ganun, hindi po ganun. Yung, kung alam niya naman mabuti, kunyari, sabi niya, pakuluin mo yung mga ganyang kutsara, mga ganyan, yung anak mo, gawan mo ng, mga, baby foods, mga ganyan. Yun, gawin mo yun kasi diba, parang obligasyon naman din natin. Kaya pag naman pinapakulo niyo yung mga kutsara, parang na rin yung mga safety naman natin sa natin, sa kalusugan, para kung may inubo-ubo nga na rin naman tayo, baka mahawa kasi magkatabi mga kutsara natin. O kaya ginagawa niya, hiwalay niya. Kung sino may sipon, sino may sakit, hiwalay niya talaga yung gamit niya. Yun yung ko sa masasabi ko lang po, mabibigay ko lang sa mga may asawang may kasamang biyanan. Mahalin niyo po sila. Mahalin niyo po sila ng parang totoo niyo rin talagang ina. Kasi wala po talagang ibang tutulong dito sa atin. Kundi sila rin po ang tutulong talaga sa atin. Ako minsan talaga, ang biyanan ko, minsan hindi kami magkaintindi, pero minsan kapag alam kong mali ako, nagsasorry talaga ako. Hindi ako mapakali. Alam mo yung magkasama ka sa bahay, tapos hindi kayo magkausap. Ang hirap kaya ng ganun. Kaya, kung minsan, kung alam na lang natin, konti na lang yung sige, na lang, yung, dahil matanda sila, gawin na lang natin. Tapos, pag lumabas na lang tayo, doon na lang natin ilabas yung stress natin sa kanila kung meron man. Iba-iba rin naman kasi tayo, di ba? Meron din naman kasing biyanan, kahit anong gawin mong pasuyo, ganun din talaga ugali. Hindi mabago. Yun ang nakikita ko sa ibang mga nagko-comment sa mga buhay dito sa asawang Koreano.
May mga biyanan na ano daw, yung kahit anong gawin, ganun pa rin. Pero hangga't maaari po masasabi ko, mahalin nyo sila na parang pagmamahal nyo, hindi, wag nyo isipin na puro yung pinapagawa nilang ganun, pinapakilaman kayo. Hindi po ganun. Ang masasabi ko lang po, mahalin nyo sila na parang magulang ninyo. Kung yung ginagawa naman nila, pinapagawa naman nila ay maganda para sa inyo, gawin nyo na lang po. Huwag nyo na lang isipin na, diyan ko, ganyan, ganyan. Ako naman, marami din naman ako na pero minsan kasi, ngayon, dahil marunong na rin ako mag-Korean din naman, minsan, sinasagot ko naman. Pero pag sumasagot ako, hindi yung sumasagot naman ako ng sobrang naman yung bastos sa pagsagot. Tsaka kung minsan may nagagawa din naman ako, marunong talaga ako mag-sorry. Yung sasabihin ko, kanina, sorry yung ganun. Kasi ganun. Yun, explain mo na lang bakit. Tapos marunong ka rin kayo magpasalamat. Salamat. Kaya minsan kailangan nyo rin ng feeling ko yung time para sa inyong dalawang may biyanan. Para makuha nyo yung loob nila, ganun po ang gawin ninyo. Mahalin nyo po sila. Maging honest kayo sa kanila. Mahalin nyo yung anak nila. Mahalin mo rin yung mga apo nila. Mamahalin ka nila. Yun po masasabi ko sa inyo. Sana po may makuha din kayo mga tips. Yun ang buhay may biyanan. Para po sa akin, sa nangyayari po sa akin ngayon. Hanggang ngayon, maayos pa rin naman kayo ng biyanan ko. Minsan may konting pagkakaano, pero hindi naman ganun kaano yun. Parang mild lang. Yun ang masasabi ko. Kasi walang iba talagang tutulong sa atin kundi sila lang. Kumbaga sila na yung pamilya natin sila. Sige po, dito na lang po ang aking video. Thank you po sa pagbisita po ninyo. Bye!